I've been rich. Ano ang masasabi mo sa sinabi ni VP Sara na mas masakit daw ang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach Okay. sa House of the Representative? Anong masasabi mo? Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Alam niyo kasi, yung sinabi na yan ni VP Sara ay reflection ng kanyang mga priorities, no? Reflection ng kanyang mga pinapahalagahan sa buhay. Ibig lang naman sabihin niya na mas priority pala niya ang jowa at mas masakit pala sa kanya ang iwanan ng jowa kaysa ma-impeach sa House of the Representative. Very ironic, no? Kasi ang pagkakaalam ko, kung ikaw ay isang government official, lalong-lalo na Vice Presidente, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. So dapat di ba mas concerned ka sa accountability? Dapat mas concerned ka sa iyong integridad. Kasi dito sa impeachment, ang natatamaan dyan ay yung, syempre, unang-una yung integridad mo bilang isang politiko. Ang iyong mga prinsipyo sa buhay, yung accountability mo na kapag ikaw ay binibigyan ng pera, pagpondo, kung paano mo yan ginagastos. At saka yung morality. Diba? Kasi yung pag-hire mo ng assassin, malaking bagay yan, mga kaibigan. Hindi yan katulad ng usapin ng jowa. Pero mo take note, jowa lang ang sinabi niya. Hindi nga asawa eh. Na kung titignan natin, jowa, my God, hindi pa yan seryosohan. Jowa lang yan. Diba? Alam naman natin, pag sinabi mong jowa, boyfriend, girlfriend, hindi mo naman alam kung makakatuluyan mo yan eh. Sana man lang sinabi niyang mas masakit maiwan ng asawa or iwanan ng asawa kaysa sa impeachment. Diba? Sana man lang kahit ganon. Kaso jowa lang eh. So, yung kanyang level of comparison, yung jowa, at saka yung ma-impeach ng House of the Representative, ay napakalaki ng diferensya. Napakalaki ng agwat. Kasi biruin mo dito sa pag na-impeach siya, ano ba ang mawawala sa kanya? Unang-una, siyempre, hindi na siya makakatakbo in public office. Napakahalaga niyan. Kung may balak siyang maging Pangulo ng Pilipinas someday, paano siya makakatakbo kung hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong seat sa gobyerno? Pangalawa, siyempre nakakahiya yan. Kasi pag na-impeach siya, ibig sabihin, guilty siya doon sa mga binibintang sa kanya ng mga pagnanakaw. Yung malversation of public funds, bribery na binibintang sa kanya, ibig sabihin, guilty siya doon. At yung mga binibintang sa kanya na iba-iba pang mga issue ng confidential funds, yung pamimeke niya ng mga resibo. Diba? So, ang laki ng issue tungkol sa impeachment. Pero, para sa kanya, mas masakit maiwan ang jowa. Sabi ko nga sa inyo ito ay refleksyon ng kanyang pagkatao. Take note Vice President of the Philippines, 46 years old, pero nag-aasta na isang teenager. Kasi diba yung mga teenager ganyan mas masakit sa kanila iwanan ng jowa. Yung iba dyan halos gusto nang mag-ganon, diba? Kasi iniwan ang jowa, grabe kung makaiyak. Sobrang hindi daw kakayanin, hindi daw kayang mabuhay nang wala yung kanyang jowa. Teenager lang ang figure. Take note 46 years old, Vice Presidente ng Pilipinas, naging DepEd Secretary, pagkatapos ganito mag-isip. Kaya mga kaibigan, ito sabihin ko sa inyo, pag ganyan ng isang government official, na ganun lang niya inilalarawan at pinaghahambing ang isang impeachment
na alam naman natin na nasa batas yan, nasa constitution natin yan, ang impeachment. Napakahalagang bagay ang impeachment na yan. Yung pag-iwan ba ng jowa mo, nasa constitution ba natin yan? Di ba wala naman? Gosh, kapag ikaw ay isang public servant, dapat alam mo na kung ano ang iyong mga priority sa buhay. Dapat alam mo na kung ano yung mga mas mahalaga sa iyo. Malabas tuloy na mas mahalaga sa kanya ang pakikipagjowa kaysa ang pagsiserve sa taong bayan. Real talk lang tayo dito, wala tayong plastikan. Kasi ito talaga yung lumalabas eh. Gosh, jowa-jowa lang yan. Jowa lang, ganun ka naka-affected. Pero hindi ka apektado na maparatangan ka ng bribery, na maparatangan ka na nagnakaw, na makonvict ka dahil sa iyong mga sinabi nung napagtitreat sa buhay ng Pangulo, ng First Lady, ng Speaker of the House. My God! Ano sasabihin na lang ng mga anak mo? Kapag yung mga anak mo ay nagsilakihan, ano sasabihin nila? My God! Ganito pala yung sinabi ng nanay ko noon. Ewan ko lang ha. Pero ito tanungin ko kayo. Kapag kayo ba iniwan ng jowa nyo, ano bang dating nun sa mga tao? Ikukundi na ba kayo ng tao dahil iniwan ka ng jowa mo? Pwede ka bang mabuli dahil iniwan ka ng jowa mo? Di ba hindi? Maari, pero very minimal ang possibility. Pero kung ikaw ay na-impeach dahil sa pagnanakaw, na-impeach ka dahil napatunayan na ikaw ay nag-bribe, na-impeach ka dahil napatunayan na nameke ka ng mga resibo, na-impeach ka dahil napatunayan na meron kang mga winaldas na confidential funds, at na-impeach ka dahil napatunayan na ikaw ay nagbanta sa Pangulo. Di ba mas ano yun? Grabe. Mas grabe yun. So, ang tingin ko dito, parang hindi na niya alam, no? Hindi na alam ni Sarah i-identify kung ano yung mas mabigat na issue. Parang wala na siya masyado sa kanyang sariling katinuan. Kasi hindi na niya ma-identify kung ano yung mas mabigat na issue at kung ano yung mas very light lang na issue. Piruin mo mas magiging affected pala siya kapag iniwan siya ng jowa kaysa na impeach siya sa House of the Representative. So malinaw dito, pinapakita kung ano ang kanyang priority bilang isang public servant. Malinaw na malinaw dito ang kanyang priority sa buhay bilang isang politiko. Malinaw na she don't care about accountability. Wala siyang pake sa integridad. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao, ng Filipino. Wala siyang pake. Kahit na masira ang kanyang pagkatao, reputasyon sa buhay, wala siyang pake dyan. Basta wag lang siyang iiwanan ng kanyang jowa. Nagtatanong lang kasi may nagsabi, kaya ba ganyan ang kanyang reaksyon nung yun nangyari kay Zulaika Lopez? Nagtatanong lang, hindi ako nagbibintang. Diba? At saka yung kay Amores. Nagtatanong lang ako, hindi ako nagbibintang